para po doon sa mga hindi nalalaman ng mga pangyayari, kamuntik na po ma-11 ng 11 ang sambayanang Pilipino. Maski wala po silang quorum dahil nakasaad sa saligang batas na ang quorum para magkaroon ng official business ang Senado ay kalahati plus 1 o 13 dahil buong buo naman pong 24 ang Senado, maski yung isa ay wala, ang nagtatago at isa ay nakakulong ngayon, ang numero po para sa quorum ay yung buong numero pa rin ng Senado na 24. So ang quorum po ay 13. Pero maski sila ay 12 lang po, ang mga miyembro ng minorya, yung mga onsedor na tinatawag ko, ay naghalal ng bagong Speaker Pro Tempore, si Win Gatchalian, at bagong committee chairman ng Blue Ribbon Committee, si Erich the American Tulfo. At lahat po ng komite ay pinagbabago ang kanilang mga committee chairmanship. Yan po ay walang bisa sa batas dahil kinakailangan po ang Senado para magkaroon ng legal na mga gawain, kinakailangan merong quorum dahil sila po ay isang collegial body. Ang umattend po kanina ay 12 lamang. Kulang po silang isa para sa quorum, so baliwala ang mga pangyayari kanina. Ulitin ko po, bagamat tinangka na 11 ang sambayanan ng 11 sa Senado na mga minorya, yan po ay palpak. Hindi sila marunong bumilang na ang quorum, ang 50% plus 1 ay 13 at hindi 12. Kung sila ay nakakuha pa ng isa pang Judas na karagdagan pa kay Judas na si Cheese Escudero, merong legal na basihan ang kanilang mga pinagagawa kanina. Pero dahil isang Judas lang pong nakuha nila, 12 lang sila, baliwala po ang mga pangyayari kanina sa Senado. Lalong-lalo na yung kanilang deklarasyon na nag-recess sine die na ang Senado. Alam niyo po, pati yan, hindi po pwedeng gawin nang walang pagpayag ng mababang kapulungan. Dahil kung sila po ay magsisine die, recess, na hindi sang-ayon sa napagkasunduan ng legislative calendar, kinakailangan sumang-ayon ang mababang kapulungan. So pati po yung kanilang deklarasyon na recess na ang Senado sine die ay baliwala po yan. Una, dahil walang quorum. Pangalawa, walang pagsang-ayon ng mababang kapulungan. Bakit ba nila gusto magkaroon na ng recess sine die? Para hindi po matuloy ang paghihiring talaga ng subcommittee on flood control scam. Marami silang nais itago sa taong bayan, kaya lahat ay ginawa nila para maudlot ang naka-schedule na hearing bukas. Pero mabuting balita, God is good because God is with us. Dahil Alan Peter Cayetano continues to be speaker at kinikilala naman siya talagang speaker ng pati ng mga onsehan, yung mga ng O11, nag-anunsyo na po si Senate President Alan Cayetano, tuloy na po ang hearing ng Subcommittee on Flood Control Scam bukas na pinamumunuan ni Senator Rolando Marcoleta. So matutuloy po pagsisiwalat ng katotohanan, bagamat hindi natin maaalis ang posibilidad na ikakandado ng mga onsedor ang Senado para hindi matuloy ang pagdinig. Hindi rin natin po pwede alisin ang posibilidad na gagawin ni Bangag ang ginawa ng kanyang ama na ipapadlock ang Senado bukas at magdedeklara na ng martial law at magsasabi na mayroong mga nagtatangka para siya ay patalsikin sa pwesto. Alam nyo, Bangag, marami sa amin gusto ka talagang mapatalsik na. Pero ang ginagamit namin probisyon ay yung probisyon na nakasaad sa 1987 Constitution na ang taong bayan, ang tunay na soberenya, may karapatan ng taong bayan na ikaw ay sisantihin sa pamamagitan ng isang people power. Hindi mo pwedeng maalis yan sa ating saligang batas dahil yan ay napaloob na sa ating saligang batas at kabahagi na ng kasaysayan, yan din ang pamamaraan ng sinuka namin ang iyong ama. So mga kaibigan, nagtangka mang 11 ang 11 na bigo because God is good, hindi marunong mga bumilang. Ang akalain nila, quorum is 12. Hindi po. Quorum is 50%, 12 plus 1. Wala pong katuturan. Walang mga legal na epekto ang pangyayari kanina sa Senado. Nananatili pong Senate President si Alan Peter Cayetano dahil nakasaad sa saligang batas na talagang ang Senate President ay ihahalal ng mayorya ng lahat ng senador.
ang mayorya po ng lahat ng senador ay 24 divided by 2, 12 plus 1, 13. Hanggang walang 13 po na boboto sa kapalit ni Alan Peter Cayetano, siya po ay mananatiling Senate President. At habang siya ay Senate President, siya ang merong physical control sa Senado. So kahit anong deklarasyon ng onsedor na sarado na ang Senado dahil siya ay nag-declare na ng recess sine die, bukas pa rin po ang Senado. Nananawagan ako sa mga nagtatrabaho sa Senado, maging tapat po tayo sa saligang batas. Ang tinalagang heavy po ng Senate President na hindi naman tinangka na alisin ng minorya ay si Alan Peter Cayetano pa rin. So siya lang po ang dapat sundin ng mga empleyado ng Senado, lalong-lalo na ng Office of the Sergeant at Arms. Bagong-bago po si Senate President Alan Peter Cayetano. Lahat po halos ng mga nagtatrabaho sa Senado ay iba-ibang mga Senate President ang mga nagtalaga. Pero iisa lang po ang sinumpaang katungkulan ng mga taga-Senado. Yan po ay maging tapat sa Republika ng Pilipinas at maging tapat sa kanilang institusyon, ang Senado, lalong-lalo na yung kanilang katungkulan na talagang itaguyod ang pagiging independyente at co-equal branch of government ng Senado. So mga kaibigan, samahan po natin ang ating mga senador ng bayan bukas habang isisiwalat ang katotohanan ng Marines 18. Ako po'y nananawagan muli kay Zaldico. Pwede naman po kayong tumistigo by Zoom. Alam niyo naman po kung paano ko kontakin si Senate President Alan Peter Cayetano. Madaling-madali po yan. Pwede kayong manumpa by Zoom. Dahil yan po ay ginawa na nung nakalipas na hearing ng mababang kapulungan ng ito ay nagpresenta ng mga testimonya laban kay Presidente Duterte di umano na patunay na pinag-order ni dating Presidente Duterte ang mga extralegal killings. So wala pong balakid para ikaw ay magtumistigo na ng online. So tapusin na po natin ito, isiwalat na natin ang lahat ng katotohanan na ang mastermind ng flood scam, wala pong iba kung hindi ang ating bangag na Presidente Ferdinand Bangag Marcos Jr., anak ng sinukang diktador na Ferdinand Marcos Sr. Samahan po natin ang mga senador dahil bukas magtatangka ang mga onsedor at ang kanilang kakamping bangag na isarado ang Senado. Lahat po na nagmamahal sa demokrasya, lahat po na nagmamahal sa ating inang bayan, doon po tayo magpunta sa Senado bukas. Tayo po ang tunay ng Kongreso ng mamamayan ng Pilipino. Ipaglaban po natin ang karapatan. Ipaglaban po natin ang institusyon na binuo natin dahil ito po ang talagang institusyon na tumatayo sa na magmalabis na presidente. Yan po ang importansya ng Senado sa mulat mula. Kaya lahat po ng Pilipino dapat po depensahan ng Senado dahil yan po talagang institusyon na talagang tatayo at magsasabi sa presidente, tama na, sobra na. Kita-kita po tayo bukas sa Senado. Tayo po ay magkakaroon ng live coverage kasama si Maharlika. Imbitahin din po natin ang tunay na kongresista ng bayan, si Kiko Barzaga, para mag-annotate po ng mga pangyayari sa Senado. Bagamat ako po, mas gusto ko na si kongresista ng bayan na si Kiko Barzaga, sana siya nang manguna doon sa Senado nang sa ganon merong kukumpas sa taong bayan na magdidepensa doon sa institusyon na ibinuo natin laban sa mapang-abusong presidente. Laban lang Pilipinas. Lahat po tayo ay merong obligasyon itaguyod ang demokrasya dahil tayo po ay nagmamahal sa inang bayan. Hindi po sinabi ng ating mga ninuno na madali na depensahan ang ating demokrasya at ang ating pagiging independyenteng bansa. Kaya nga po kinakailangan ang buong tapang at katapatan sa ating inang bayan sa panahon, sa tawag ng panahon na nangangailangang depensahan ang ating mga demokratikong institusyon. Pilipinas, laban na po tayo, depensahan po natin ang ating Senado at bukas samahan po natin sila para madinig ng buong bayan na ang Marcos Bangag Jr. ang tunay na mastermind ng flood scam sa ating bayan. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo bukas. Ito po ang inyong spokesang bayan nagsasabi, bayan, kailan ka pa kikilos kung kailan huli na ang lahat? Ito po ang inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Laban na, bayan ko.